sa kanyang paggalamay ngayong gabi na ito hanggang mayatid natin sa buhay na walang hanggan, sa araw ng kanyang pag-ibig. Ay na ipinagkaloob ng Diyos kay Dundina. Ilang taon na ako sa Dundina? 64. Tayo po ay magpasalamat sa biyaya na anim na po apat na taon ay na ipinagkaloob kay Dundina. At patuloy din tayo magpasalamat sa bawat isa sa atin. Salamat tayo sapagkat naging bahagi tayo ng buhay ni Dundina. Well, kayo lalo-lalo na. Nawa ay higit ninyong napagsaluhan yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos kay Dundina na naging bahagi ng inyong buhay. Huwag natin kalimutan, palagi tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay. At pagkakataon na kung saan din, ay dinudulog natin sa harapan ng Diyos na nawa ay tayo ay magkabayan sa ating pananampalataya, isang pananampalataya, hindi lamang sa pagkakasalamat sa biyaya ng buhay. Ngunit alin, huwag natin kalimutan na yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nais na tayo gabayan ng maayos na pamumuhay, buhay na ganap at kasiya-siya. At saan lalong-lalo nakabase yun? Kung kayo po'y nakasimba nung kahapon, sabi nga ay yung pagsunod sa mga utos. At pagsunod sa mga utos na higit sa pagsunod ng mga iskriba at pariseyo. Bakit? Ano ba kayo yung utos? Hindi naman ginawa ng Diyos yung utos para lamang utusan tayo. Yung utos ay nakasama rin saan? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, kaya po, tayo ay huhusgahan din ng Diyos kung paano tayo umibig sa panahon na ibinali natin sa Dundina na ito. At kung tusin, hindi na kalimbangan. Kaya nga kung tutusin, yung buhay natin dito sa lupa, practice yun. Kung paano tayo patuloy na mag-ibigan. So, sa langit, hindi mo matatapos. Kasi sabi nga natin, buhay na walang hanggan. Anong gagawin natin sa buhay na walang hanggan? So, ay di walang iba kundi magpahayag na magpupuri sa Diyos at pagkapahayag ng ating pag-ibig sa bawat isa. Ganun din naman, sigurado rin na ipagdarasal tayo ni Dundina habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Kasi bahagi mo ng kanyang pag-ibig. So kahit na nasa siya sa kabilang buhay na siya, ay sigurado rin mo ipagdarasal tayo. Father, wala pa yan sa langit, baka nasa purgatorio. Pagdarasal tayo. Kaya nga sabi ko nga sa mga parokyano ko, kasi mayroon kasi pamahiin na alin, pinuputol yung rosaryo. Huwag yung puputulin yung rosaryo. Bakit daw? Sabi ng iba para daw walang susunod. Ay hindi ho sa pagputol ng rosaryo nakasalalay yung buhay ng tao. Sa nakasalalay yung buhay ng tao sa kalooban ng Diyos. So, yun ang huwag natin kalimutan. So, kaya
hindi ho sa pamagitan ng pagputol ng rosaryo. Pangalawa, ay yung rosaryo ay isang banal na bagay. Kapag sinisira natin yung banal na bagay, ay ang tawag natin din ay desecration, paglapastangan. Paglapastangan ng bagay na banal. At pangatlo, sinasabi, ay hindi na magdarasal yan, hindi ho totoo yun. No? Mas lalo ipagdarasal tayo noon, no? Lingkod din na. Kasi wala nang gagawin yan sa langit eh. Ano pang gagawin yan sa langit? No? Kaya, sila ay patuloy na magdarasal para sa atin. Bahagi ko yun kung saan yung makikaraw natin. Kaya nga kapag tayo dumadarasal ng sumasampalataya, sinasabi natin na sa pakikiisa ng mga sa buhay ng mga banal at sa pagtiniwala sa muling pagkabuhay. Kaya yun naman, huwag natin kalimutan na nawa sa pagkataon na ito, lumalim yung ating pananalig at pag-ibig natin. Hindi lamang kay kundi na, ngunit sa ito sa mga naiwanan. Bahagi ko. Alam nyo, kuminsan kapag namatay yung mahal sa buhay, yung tatay o yung nanay, nag-aaway rin yung mga anak. Hindi ho, huwag ko kayong mag-away. Sapagkat bahagi ho, baka sabihin niya hindi kayo naputo sa bahagi ng itinuro sa inyo, lalong-lalo ng yung utos ng pag-ibig. Dapat lalo tayong lumalalim sa pag-ibig. Kasi yun ang pagkukuhan natin eh. Yun ang lang. Pagpapahayag at pagpapalalim ng ating